asawa po kayo? Meron. Isa lang. Dadalawahin pa lang. Dadalahin pa. Sabay ka rin. Ilan po anak ninyo? Isa lang. Isa lang. May balak po kayong dagdagan? Sa iba. Huwag naman. Okay. Ilang taon na po anak ninyo? Grade 11. Tanda na na. Ay, paano po yan? Ay, di ba, grade 11. Tapos magkukuliyo. Nakapag-ipon na po ba kayo para sa kuliyo? Wala pa. Ang hirap din kasi mag-ipon. Hindi ako maka-iPhone, mahal lang bilihin. Oo, bro. Itong traditional jeepney na ito ang minamaneho ni Kuya Tony. Isang tsuper na mahigit isang dekada nang hawak ang kanyang mga manibela. Ilang taon na siya nakagapos sa trono ng kanyang kaharian at hindi niya ninais ang korona na ipinataw sa kanya ng kahirapan. Ngunit narito siya at patuloy na pinatatakbo ang gulong ng buhay para sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, kapatid, magulang, sarili, at higit sa lahat, para sa masa. Tara, samahan niyo kami sa kanyang biyahe patungong modernisasyon. Bago pa man sumikat ang araw, gising na ang mga kalye ng Maynila para pagsilbihan ng mga hari ng kalsada. Ngunit hindi katulad ng ibang mga haring may mga kawal at alipin. Sila ang uri ng mga haring literal na nagsisilbi para sa masa. Ang aga niyo kuya, sobra. Maaga talaga. Sobra. Ang gising ko po kanina alas 3. Alas 2. Para lang pumunta ng Pedro Hill ng alas 4. Pagdating ko medyo parang late pa nga. Pero po, nung dumating kami, ay nung nakita nyo kami, nag-iikot na kayo nun. Di pa. Nakaisang ikot na po kayo, di ba? Di pa. Simula nyo pa lang. Pero alas 4 yun eh. Magreklamo na nga ako ng singko ng alas 10. Sobrang aga, buti hindi po kayo inaantok no? Inaantok din. Nararamdaman nyo di ba yung pagod minsan? Oo. Naantok. Pero kahit gaano sila kasipag at porsigido sa paglilingkod para mabuhay, sila pa rin ang pilit na tinutumbok na patumbahin ng sinusulong na modernisasyon. Pagdating ng 2025, gusto nila wala ng jeep. Mahirap yun. Hindi talaga pwede yung nangyari sa gusto nila. Tapos pagka wala na yung jeep, tatasan na nila yung pamasahe nun. Lalo na maghihirap ng Kaya ang pinag-iinitan nila, malaki ang makukuha nilang pera. Hindi naman nila ito pag-iinitan kung hindi wala silang makukuha. Madaya talaga yung ginagawa nila. Pero mo, pinipilit nila yung mga may-ari ng jeep na mag-consolidate na ng prangkisa. Diba? Pinipilit nila, tinatakot nila na hindi makabiyahe. O, kita mo ito, kahit hindi makabiyahe, sige, walang sukuan. Dami pa hindi sumusuko. Pero mo, 51% lang. Sinasabi nila 75%, 51% lang. Anong 75% daw mo? Ang nag-consolidate. Mga Yung mga nagpag-consolidate na prangkisa. ibig sabihin, 75% na yung... Sabi nila, pero hindi dami-dami lumalaban. Karapatan nating lahat ang magkaroon ng trabaho. Pero sa isinusulong na jeepney modernization, tila isa itong damit na pilit na hinuhubad sa kanila. Tinatakot nila kasi yung mga yung mga may-ari ng jeep na hindi makabiyahe. Yun palang sinasakal na nila yung mga operator para mag-consolidate. Paano na lang yung mga hulog boundary?
Kagaya noon kay Pres, dalawa. Hollow boundary niya yun. Pag sinoko mo yung prangkisa doon, Wala ka na lahat. wala na. Balik ka na zero. Hindi ka zero, wala talaga. Alipin. Wala ka nang babalikan eh. Wala na ka na talaga, wala nang jeep eh. 2017 pa nag-umpisa ang jeepney modernization at tausog lang nang nausog ang deadline nito. Si dating Pangulong Duterte pa ang nagbigay ng unang deadline na dapat bago matapos ang taon ay dapat pag-modernize na ang mga traditional jeepneys. Either you must modernize next year yung inyong mga jeep, ipagbili na ninyo sa Baclan. Next year, I do not want to see any single PUJ. Pag mayroon dyan, huli ka. Huwag kayong lumaban. 6 na taon na ang lumipas ngunit narito pa rin ang mga hari ng kalsada at bumibiyahe araw-araw. Sapat ba ang mga panahong ito para dapat sana ay nakapag-ipon sila? Marami nang sabi na parang dapat nakapag-ipon na kayo eh. Nung simula ng 2017 na yung nag-just yung deadline. Paano mag-iipon eh? Ang mahal na ng gas. Di ba nang dati, taas ng gas, tapos pa ng bili. Paano ang bahay? Oo. Ng bahay, wala ng kuryente, ng tubig, wala pagkain, may 1 million ka nun. Basta magtatrabaho ka pa din. Siyempre maintenance pa ng jeep. Buti ko may negosyo ka. Oo. May negosyo ka? Oo, kayang-kaya mag-ipon. Nagulto talaga. Pero kung tulad dito, alipin sa gigilid ka lang. Wala. Tapos Malabo. Bayad ka pa ng bahay. talaga. Tapos, meron ka pang kapatid na hihingi. Oo. Hindi mo naman pwede hindi bibigyan. Siyempre, bibigay ka sa 5,000, 10,000, kahit pa paano makatulong ka sa Nakapamilya mo. pamilya. Oo. Tapos may anak ka Hindi pang naman. nag-aaral. Buti nga, isa lang. Buti nga, isa lang. Tapos yung asawa, buti isa lang din. Eh kung marami asawa, 10 Kung asawa. maraming asawa. Maraming gastos. Oo. Tapos maraming panganay. Ano na lang. Maraming gastos talaga. Yari na. Pero ikaw nga po na isang asawa, isang anak. Tapos normal na buhay. Oh, wala nga ma. Nahihirapang makapag-ipon. Wala nga na ipon. Paano pa yung sabihin natin may 3 anak? May 4. 3 asawa. Huwag naman. Okay, anak lang eh. Ah, Mahirap talaga pag 3 asawa. Pero pag 3 anak, normal pa naman eh. Kaya pa. Para sa mga katulad ni Kuya Tony, hindi naman sila tutol sa modernisasyon. Basta dahan-dahan, makatao, at hindi tinatanggal ang tradisyon. Lubos siyang nagpapasalamat sa mga nakikibakang kasama nila at may mensahe naman para sa mga sumasabay sa biyaheng hindi sila kasama. pag kami nawala, hahanap-hanapin nyo rin. Itong munting sasakyang pandigma na iniwan sa atin ng mga Amerikano ang nagsilbing tagahatid at sundo sa atin sa maraming destinasyon. At ngayong nagsimula na ang biyahe ng modernisasyon, hindi ka mapapara. Ako si Kenneth Asuncion, commuter, no to jeepney phase out. Ako po si Antonio Calacat. Ako isang jeepney driver. Ayaw ko talaga sa peace out. Dahil magugutom yung pamilya ko.